Panoorin po natin kung paano binalatan at sinabun ni Manong Ted Pailon ang PhilHealth, lalo na ang mga namumuno nito. O kaya mag-charity ward mo? Hindi ko minamaliit ang mga nasa charity ward kasi nga po yun lang ang makanan eh. Pero sa mundong ito, kaya ka nga nagbabayad ng mas malaking premium eh. Para iba ang benepisyo mo, di ba? Nangangahulugan na para ka malibre at mabawasan ka ng malaking gastusin, doon ka sa charity ward. Ba't mo ba gusto mag-private room? Nakita niyo na ho ba ang charity ward ng mga pampublikong pagamutan? Mawalang galang lang, meron pong maaayos. Halimbawa po sa orthopedic, nabalian ka ng buto. Yung charity ward dyan, ilan po yan? 10 makakaharap yan. Di ba? Sa PGH, mga kapatid, o maging dito po sa East Avenue, ang charity ward dyan, open yan, walang aircon yan, electric fan yan, tabi-tabi kayo lahat dyan. Manganganak ka, charity ward ka dito sa ospital po ng, dito sa Pabelia. Ilang kayo? 2 po yan, makakatapat kayo. Charity ward ka doon. Nagbabayad ka ng 4,000, 2,000 per month na premium. Mawalang galang lang, sa charity ward po, minsan, iba-iba na sakit ang tao. At mawalang galang lang, meron dyan dumudumi na ho sa higaan. Umiihi na sa higaan. Hindi nalilinis. Titiisin mo yung amoy ng kapitbahay mo. Kasi gusto mo maka-avail ka ng full benefit sa PhilHealth. There's really something sick with this program. With all due respect. So nagbabayad ka, itong ating case study, nagbayad siya. Kung yung kanyang binayad ron sa PhilHealth, ganyang kinuha ng HMO, di nakakuha ka pa ng 400,000 na benepisyo, di po ba? Ang gusto mangyari ni Ginoong Herbosa, ikaw na working class, gusto mo ng benepisyo, yabang mo eh. Nagpa-private room ka eh. Punta ka sa charity ward, doon libre lahat. Mabuti po kung ang charity ward natin lahat malinis at air-conditioned. May sakit ka sa baga, na-injured ka, inoperahan ka sa anumang bagay ng katawan mo, doon ka sa charity ward. Tabi-tabi kayong lahat doon. Dadalawin ka ng mga anak mo, dadalawin ka ng mga mahal mo sa buhay, na doon ka sa charity ward. Kasi nga, gusto mo ng benepisyo. Anong logic ito? Diba? Mawalang galang lang po sa inyo. Nagbabayad ka, bayad ka magkano dito? Kasi po may mga working class naman din, sa dami din po ng mga trabaho po nagsisipag sila, ang kanila pong sweldo ay higit na 50,000. Na maliit pa rin ho ngayon. Higit na 100,000 piso, na maliit pa rin ngayon. Lalo na kung marami kayo, bahay mo, kotse mo, edukasyon ng anak mo, kailangan mong kumita 100,000 mahigit. Tapos ngayon, magbabayad ka ng premium, obligahin ka, pero pag nakasakit ka ng private room ka, mayabang ka na. Kasi gusto mo na ng VIP treatment, hindi po. Private room na simple na pinag-uusapan natin dito eh. There's really something sick with this system. Think about it. Yan ho ang dahilan nito, di ba? And then, pupunta ho kay tatawag kay Congressman, kay Senator, hihingi ng mais. Guarantee letter. Kasi nga po, si Congressman, si Senator, meron nitong may pera ako. At sabi po ng NKTI, may nakakuha ng GL 1 milyon mahigit, di ba? One time, big time, sino yun? May higit pa 1 milyon, isa lang pong guarantee letter, sino yun? So lumalabas dito palakasan, sino may koneksyon kay politiko, mas malaki ang GL amount niya. Diba? Pero ikaw na nagko-contribute sa PhilHealth ng sobra doon sa minimum, pagdating mo sa NKTI o sa PGH, charity lang po ako muna. Kasi wala akong pambayad rito para ako makakuha ng benepisyo. Pero ang contribution mo, ang laki ng diferensya. So ibig sabihin, ikaw nag-aambagan para doon sa benepisyo ng mga mahihirap. Tama naman yun. Pero sa panahon na kailangan mo ng benepisyo sa gobyernong ito, kayabangan na magtuturing kung kumuha ka ng private room. Dahil yung pala, hindi katumbas ng serbisyo sa PhilHealth yung iyong binibigay ng contribution. And that is the truth.